natin paano na kinabukasan ng Pilipinas. So kailangan manalo si Lenny. Heto na nga mga kaibigan, mas lumilitaw na sa akin ang lahat. Remember, Leni Robredo once said, walang 2028 kung hindi natin matatawid ang 2025. Mangyayari lamang ang 2028 pag pinagpaguran natin ang 2025. Walang 2028 kung hindi natin matatawid ang 2025. Mangyayari lamang ang 2028 pag pinagpaguran natin ang 2025. Ito yung patotoo na sila ang nasa likod ng mga nangyayaring ito sa ating bansa. Nagtatrabaho sila noong eleksyon at sinikap na makapasok sa Kongreso at Senado. Na-infiltrate na nila ang legislative branch of the government. At ito ang pinakamatindi nilang weapon para mangyari ang kanilang pangarap sa 2028. First day of the plan was to destroy Duterte and replace something para burahin ang magandang legasiya ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pinagplanuhan kung paano mai-impeach si Vice President Sara Duterte na hanggang sa ngayon ay namamayagpag sa rating at malaki pa rin ang potensyal na maging Pangulo sa 2028 presidential race. 2024, ang mga dilawan, mga pinklawan ay gumagawa ng mga butas, mga loophole laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung hoping na magkamali ito sa kanyang mga aksyon at mga desisyon na kung saan ay wala siyang magiging kawala. Gamit ang makinarya nila sa Kongreso at Senado, which is Martin Romualdez, inayunan ang mga aksyon ng Pangulo hanggang sa pagpapakidnap kay dating Pangulong Duterte. Ang mga opisyal gaya ni na Nicolas Torre III ay grupo ng mga dilawan at pinklawan. Nangyari ang paglilipat ng pondo patungo sa National Treasury, paglilipat ng mga pondo gaya ng PhilHealth, Pag-ibig Fund, SSS, GSIS, DOST, at iba pang opisina ng pamahalaan patungo sa National Treasury. Pagbabawas at pagkaltas ng pondo sa Malasakit Center at Poor Peace. Paglilipat ng pondo ng Land Bank at Development Bank of the Philippines at inilipat ito sa Maharlika Fund na hanggang sa ngayon ay wala tayong nakikitang resulta. Minanipula ang mga budget na nakapaloob sa General Appropriations Act. Inilipat ang mga pondo mula sa NEP o Programmed Appropriations to Unprogrammed Appropriations. They let the President perform impeachable offenses, mga pangyayaring walang magiging lusot ang Pangulo. Nabulgar ang malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan through DPWH flood control projects. And this is the deal. Pinklawan, dilawan will not going against PBBM for now, but tutulungan sila na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Because no choice ang Pangulo. Wala siyang ligtas dahil sa mga aksyon niya. He will be impeached. And malaki po yung posibilidad na makasuhan ang Pangulong Marcos Jr. kung sakali na siya ay ma-impeach. Kumbaga, he will taste the first dose of its medicine because of his own wrongdoing acts. Nabasa nyo ba mga kaibigan yung post ni Attorney Jesus Falsis? Hinihikayat niya ang mga loyalista to go against PBBM at umanib na sa kanila. Another one is
si Richard Heydarian na nagsagawa ng mga pasimpleng pagpupulso kung sino nga ba ang maaari nilang ilaban o itapat kay BP Sara sa 2028 presidential race. Nandyan si Nicolas Torre III, si Liza Hontiveros, and they end up again kay Leni Robredo. But still, hindi nila nagawa at hindi sila nakakakuha ng mga positibong feedback kung sila ay patatakbuhin sa 2028 presidential election. Another thing na kailangan ninyong matandaan, mga kaibigan. Risa Hontiveros once said, "Never again to Marcoses." Never. And kailan ba, no? Siya naging pro-BBM. Never. At kailanman ay hindi siya at hindi sila susuporta kay PBBM. Hawak nila ngayon ang bit at sa leeg si PBBM. Remember, hinarang nila ang impeachment, di ba, laban kay PBBM. Nag-file ang Duterte Youth Party List, no, ng impeachment complaint against PBBM noong 2025. Sa Secretary General pa lang hindi na nakapasok ang impeachment, no, against PBBM. So, never nakakampi si Riza Hontiveros kay PBBM. Never and never again. Po kami ngayong umaga mag-donate ng Marcos Martial Law Never Again na libro ni Raisa Robles sa mga public senior high school dito sa Pilipinas. At itutuloy po ito sa susunod na 6 na taon ako po sa Senado. Kakatasin po yung sweldo ko para dito bilang isang maliit na ambag ng henerasyon ko na maikwento sa mga kabataan ngayon. Yung kwento, yung kasaysayan ng batas militar nung panahon ng diktadura. Para kahit hindi nila naranasan ito, wala silang posibleng alaala nito, marinig nila ang kwento ng mga kababayan natin, ng maraming kabataan din katulad nila, at malaman nila ang mga leksyon ng panahong iyon para sila bilang susunod na salinlahi, magabayan nila yung ating bansa na huwag nang ulitin yung mga pagkakamaling iyon. Huwag nang ulitin yung mga pagkukulang. Kaya maging totoo yung pamagat ng aklat na Martial Law Never Again. Lahat po ng mga public senior high school sa Pilipinas na maabot namin sa loob ng 6 na taon. Yung karamihan ng martial law babies, henerasyon ko, ay napaka-vivid ng alaala ng batas militar. Kasi yun yung panahon na naging aktivista kami. Tulad ko, teenager no, nasa high school, naging aktivista panahon ng diktadura. At gustong-gusto namin hanggang sa ngayon, ikwento sa mga mas bata sa amin. Yung aming mga karanasan, alaala, at leksyon. Ayaw namin na makalimutan nila or mabura ito o mabago ng ilang mga kababayan natin na may agenda na huwag nang malaman. Now, the president is working so hard to free himself from possible impeachment and future cases against him. But it's too late, di ba? He need to do something. Sinubukan niyang i-expose ang flood control sa kanyang zona para palabasin na siya ang nag-expose at dapat dito siya ay pasalamatan. But the thing is, siya ang may last word pagdating sa budget. To make it legally and constitutionally binding, siya ang tutuldok sa GAAB o General Appropriations Bill to become a law, which is the General Appropriations Act. Meaning, pinirmahan niya ang General Appropriations Bill at naging General Appropriations Act. Ibig sabihin, ganap na naging legal ang mga insertions. Sa GAA, nandito po yung mga insertions at mga lumulobong pondo
sa Department of Public Works and Highways. Dito rin nakapaloob yung mga unprogrammed appropriations. Signature and making it into law is tantamount by being the mastermind of all these government funds manipulations. Binuo niya ang ICI, Independent Commission for Infrastructure, para imbestigahan kuno ang tungkol sa flood control. But still, ang pinakang ugat ay bumabalik sa kanya. Kaya hindi siya pwedeng mag-point finger kung sino-sino na lamang. Bakit hindi siya pwedeng mag-point finger? Kasi pumapalag ang mga tao na kanyang posibleng banggitin o idiin. And that is Martin Romualdez and Saldico pointed him back. 'Di ba? Mahirap. Hindi siya makapagturo kasi lalaban itong dalawang ito. Magbubumirang sa kanya pabalik. Yan ang pinakang huling destinasyon ng anumang investigasyon. Sabi nga ni Martin, hindi siya ang mastermind. And he is referring to the executive branch of the government, headed by no less than the President Marcos Jr. Hindi rin pwedeng maipit yung pamangkin ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasi syempre papalag ang little president na si Lucas laban sa kanya. Ganon din naman si Amena Pangandaman, no? Ang secretary ng Department of Budget and Management. Papalag ito. Bakit? Kasi kailangan pa rin ng approval kung kailangan na nilang magpalabas o i-release yung pondo. So, kung ano ang projects at priorities, ay DBM lamang naman po ang nag-a-allocate nito. Yung net expenditure program ay nanggagaling po yan sa Pangulo. Isinusumite niya ito sa DBM para nang sa gayon ay maponduhan kung anuman yung mga project pipelines and priorities for the next year. At yun po ay nanggagaling sa Pangulo. Signatory pa rin po ang Pangulo pagdating sa paglalabas ng pondo. At napanood na pakinggan natin yan sa oral arguments ng Korte Suprema. Pilit na inililigtas ng bagong Solicitor General Darlene Berberabe si President Marcos Jr. Pero hindi pa rin po ito nakalusot sa scrutiny at sa husay ng mga abogado. Kasi ang gustong palabasin ni Solicitor General Darlene Berberabe, pwede daw magpalabas ng pondo ang DBM without the approval ng Pangulo. Kaya nga ang sagot sa kanya, hindi na ba co-equal? O co-equal na ba ang DBM at ang Pangulo o Executive Branch? Nakalimutan yata ni Darlene Berberabe na ang DBM ay Executive Branch of the Government. Ibig sabihin, ito po ay under pa rin ng Pangulo. Kaya hindi pwedeng magdesisyon ng sarili nila. Wala itong charter para magdesisyon. Wala itong authority na maglabas ng pondo. No? Kailangan pa rin ng approval ng Pangulo. Okay? Kaya, eto na. Eto na nga. Ang last resort, mga kaibigan, ni PBBM, ito yung pinakang huling solution niya. Sa nangyayaring ito iwasan ang anumang investigasyon patungkol sa flood control. Yung mga natitirang mga tao, dyan sa Senado, dyan sa Congress, kung meron pa sa Congress, dapat ay maiwasan ang tungkol sa flood control investigation. Limutin ito na para bagang walang nangyari. Gaya nga po ng sinabi ni Erwin Tulfo. Sabi niya, bakit nila iimbestigahan ang flood control?
hayaan ito sa DPWH. 'Di ba? So ngayon mga kaibigan, ang nakikita ko rito parang asong tanga itong si PBBM na hawak ng mga dilawan. I will make sure that there will be an investigation on this. Hindi lang investigation, kundi na make sure na national government ang mag-implement ng flood control, hindi politiko. Hindi si congressman, hindi si senador, kundi ang public works and highways, the national government. Ako po nasa majority. Pero I'll be the first one to say, no, stop. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Leave it to DPWH. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate nyo na lahat sa DPWH. Walang, anong kinalaman ng senador kongresista? Kasi nga, ang gusto ko lamang po, ma'am, let DPWH do their job. Give the money to DPWH para wala sisihan, di ba? Kagaya ngayon, ang daming pinahold ni BBM na flood control project for your information. Wala siya pinaparelease pa sa flood control dahil nakita niya may mga problema. You ask Malacanang about it. I know it. May nagsabi sa akin eh. Sabi ng DBM, pinapahold po ng Presidente. Sabi ko, good. Anong karapatan ng senador, congressman, mag-flood control? None! Kaya naganap ang mga nangyayari sa Senado ngayon. Yung mga nakikita natin, mga kaibigan, yung pagpupush ng impeachment against BP Sara, yung bawasan ang mga miyembro ng Senado nang sa gayon ay, alam nyo na, ma-bypass yung sinasabi ng impeachment rules na in order to impeach the official, 2/3 of all its member must vote for his or her impeachment. Yun po kasi nakalagay, 2/3 of all its members. So kailangang mabawasan yung base number which is 24. Dapat mabawasan, no? Yung base number ng senador para kung sino yung mga miyembro ng dilawan o pinklawan ay yun na lamang yung magboboto-botohan para ma-impeach si BP Sara Duterte. So, andyan po yung dapat ay maalis sa bilang sina Senator Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada at si Rodante Marcoleta. Okay? So, tinakot na po nila itong senador na si Chis Escudero at Villanueva. Ano na yan? Given na yan. Napanood natin yung mga kaso laban kay Chis Escudero at Joel Villanueva. Di ba alam natin, tama. Joel Villanueva, napanood na natin, napakinggan na natin yung mga sinasabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla against the two. No? Matindi yung mga kaso na abot ni Remulla laban sa dalawang ito. So, si itong dalawang to natakot. No? And yung success po ng pagbabago ng leadership. Yan po yung mga ginawang aksyon ng mga dilawan. Now, the Senate is headed by no less than Win Gatchalian. Okay, so eto na naman po yung problema. The problem is Win Gatchalian is not a lawyer. So paano niya hahawakan ang impeachment? Paano niya pamumunuan ang impeachment trial? So, yan po yung questionable ngayon dahil ang napipisil nila ay si Senator Chis Escudero. Okay, so eto na yung tanong natin. Bakit pumasok si Amy Marcos sa kwento at bakit siya pumapasok at naka-side po siya kay Vice President Sara Duterte? Ibig sabihin yung side ni Amy Marcos ay na kay Sara Duterte. Is it true or meron siyang motibo tungkol sa dito sa kanyang ginagawang pagkampi kay BP Sara Duterte? Okay, so ganito po kasi yan. Kapag naging Pangulo si Vice President Sara Duterte at lagi niya itong sinasabi, hindi pwedeng hindi o walang managot. So sinisigurado ni Vice President Sara Duterte at nababanggit na niya yan, no, at lagi niyang binabanggit, she will make sure that BBM will suffer and taste its own medicine. No?
Sa bigat ba naman ng ginawa ni BBM, lalo na kay former President Duterte? Walang kapatawaran yun para sa isang anak na pinagkaitan po ng panahong makasama ang mga sandali ng kanilang ama. Remember, 80 years old, 81 years old, napakatanda na nun. Ilang araw, linggo, buwan na lamang ang itatagal ni former President Duterte sa bansang ito, sa mundong ito, at ipagkakait pa ito ni PBBM. Imposibleng hindi magalit ang mga Duterte, ang mga anak, mga apo ni Rodrigo Roa Duterte. So para sa akin, kung ako yun, walang kapatawaran. At yun ang dahilan kaya consistent si Amy Marcos sa pagkampi kay BP Sara Duterte. She will always be the savior ng kanyang kapatid. Magiging mediator, tagapagtanggol pa rin po si Amy Marcos, gaya ng napanood natin sa Maids in Malacanang. Si Amy Marcos po ang mediator, tagaayos ng mga ginagawang hindi tama ni PBBM. So ito yung solution, At sana ay mabasa ni PBBM ang ginagawa ni Amy Marcos para sa kanya. Sana magkaroon siya ng common sense, 'di ba? Magising bigla ba? The solution is mag-resign siya so that Vice President Sara Duterte can take over. Mahahawakan ni BP Sara ang buong bansa. Mapapatigil ang anumang script ng mga dilawan at mga pinklawan na ito. So ngayon, kung ito po ay mangyari, makikita natin obviously masisira talaga yung script ng mga dilawan and pinklawan. And they will not gonna win in 2028. If leadership will be turned over to the Vice President, ganito po ang mangyayari niyan. Aarborin ni Amy Marcos ang mga pagkakasala, ang mga krimen ni BBM sa pamilya ni BP Sara Duterte. Hihilingin niya na sana ay huwag nang kasuhan si BBM. Hihilingin niya na itama na lamang kung ano man ang naging problema sa flood control. Limutin ang lahat ng ito. Ayusin na lamang sa mga susunod na panahon ang pondo ng taong bayan. Itatama na lamang at kakalimutan ang mga taong gumawa. Dahil at the end of the day, the architect, the engineer, and the driver, the gasoline, the mastermind of all of this chaos is no other than the President, Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr.